Itong mga ilang mga vlogger, diri mo at nakita natin at si Rendon Labador. Naku po Mario Joseph, di ba ito na-issue na to noon, dalawa sila ni Rosmar. At itong si Makagago. Di ba? Naku po Mario Joseph, halatado po. Ay, halatado na. Magkano po ba? Di ba? Magkano po ba yan? Kasi kahit na padamihin mo pa yung mga vlogger mo, kunin mo pa yung mga sikat na mga vlogger dyan at batikusin itong Cisco, eh wala rin po mangyayari. Sayang lang. Kasi nakita mo naman, parang yung mga salita na itong mga vlogger na to, eh parang salita rin ni SB pag ini-interview tungkol na naman dito sa mga inutang ni Isko. Naku po Mario, tandaan nyo po nakita nyo si Isko nung siya ay naging mayor. Oo, umutang siya kasama itong kampo ni Lacuna. Sila yung umutang niyan, di ba? Pero ngayon pinapasalo lang nila lahat kay Isko. Huwag kayong mag-alala pag nabalik si Isko ng Maynila at umupo na dyan sa City Hall ng Maynila. Makikita ninyo at babayaran niya yan. Di ba baka sumobra pa? Di ba kasi kaya lang naman nakita natin, di ba? Kaya lang umutang si Isko. Take note. Kaya lang umutang itong si Isko Moreno ng ganyang kalaking halaga dahil gusto niya talaga na pagandahin itong Maynila. At nakita naman din po natin ilang mga pinagawa niya na nakikita natin, may mga resibo yung kanya-kanya. Di ba? Nakita natin, bakit pagka in-interview tayo hindi natin sinasabi yung mga ipinagawa? Di ba dapat? Kaya nga sa inyo, gusto nyo palabasin na kay Isko lang inutang niya. Itong mga walang utak din itong mga ito. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga batigos ninyo kay Isko, na pagdaanan na yan. Tapos na po yan. Naitayo na. Napapakinabangan na po. Kaya yung sinasabi niyo po na mga ganyan na binabato niyo lagi, lalo lang po tayong pinagtatawanan ng mga Manileño. Di ba? Lalo lang tayo pinagtatawanan ng Manileño. Paulit-ulit. Tapos ito na naman isang kandidato. Binabanggit na naman yung mga inutang na naman. Lahat na lang ba kayo? Di ba? Lahat gumagamit ng mga trolls. Lahat gumagamit ng kung ano-anong platform sa social media. Mario Joseph, wala naman tayo nakikitang mukha kung sino. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo na gawa-gawa. Mga kwentong kutsero. Kasi wala Sino yung nagsasabi, nakikita ninyo, mga kung ano-anong pangalan na nakalagay. Di ba? Kasi, kaya gumagamit sila ng mga ganyan kasi hindi totoo yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Nakita ninyo, yung mga pinatayo ni Isko. Di ba? Bulag ba kayo? Bulag po ba kayo? Hindi nyo po ba nakikita? Kitang-kita naman po ngayon, di ba? Kaso nga lang lahat kayo, gusto ninyong batikusin si Isko para mai-connecta yung pangalan ninyo sa kanya. At nang medyo sumikat naman kayo. Di ba? Wala Tandaan nyo po yan ito Ito dapat na sinasabi ninyo. Na hindi po trabaho ng isang congressman ang mamigay ng ayuda. Ang trabaho po niya ay gumawa ng batas. Meron po ba siyang naipasang batas? Meron siguro. Wala rin siguro. Di ba? Ayan dapat, kasi congressman ka wala ka namang ano dyan sa mga ayuda niyan Hindi naman yan pinasok mo Di ba? Tapos ngayon ang sinasabi, matagal na daw nagbibigay si SB ng ayuda. Oo, matagal na nagbibigay ng ayuda mula nung napag-isipan dyan, papasok na siya sa politika dito sa lungsod ng Maynila. Di ba? Wala mga nagre-reklamo pa nga sa Prodro Di ba? Ang dami natin pwedeng ibatikos siya kaso nga lang hindi natin papatulan yung mga issue niya kasi wala namang kwenta yung mga issue niya. Di ba? Walang mga bilang yung mga issue niya kasi mga issue niya pansarili niya na lang Pero dito sa politika dito sa Maynila, huwag mo natin sabihin na matagal ka na nagbibigay. Nagbibigay ka nga, naku po Mario Joseph. Di ba? Kaya nga yung iba ito nasabi lang sa atin, nakwento lang sa atin na yung iba medyo nag-aalisan na daw kasi merong nakapagsabi sa atin na medyo ang attitude ay hindi maganda. Di ba maganda lang siya kapag umpisa at una kanyang nakilala. Siyempre, first impression, kailangan maganda ang tingin ng tao sa kanya.
O, di ba? Nung nalaman ng mga tao na to at naglagay ng ilang mga leader, nag-alisa na pati mga ilang leader. Ayan, marami po nagpatutuo sa atin yan. Kaya alam natin na itong si SB, hindi natin alam kung anong kalalabasan na ito ngayong eleksyon na to. Baka talunin pa siya ni Raymond Bagatsing. Di ba? Talagang tutusin talaga ang focus talaga ni Isko. Talagang mabigat niya talaga makakalaban dyan. Kasi niaalala niya yung mga katikit niya. Ang mabigat talaga nilang makakalaban dyan. Ito nga Senso Manileño. Wala namang iba. Itong mga nagagaling-galingan ng mga kandidato na to, wala namang silbi. Wala naman ito. Pagkatapos na kuhanan ng mga Manileño ng bigas to, hindi na sila kilala. Di ba? Makikilala na naman sila. May patawag, may dala ng mga truck. Yan, dudumugin ka na. Di ba? Kaya ito, real to. Kaya ka lang naman dinudumog ng mga tao dahil dyan sa mga truck na bigas na dala mo. Di ba? Ayan ang sinasabi. Papakita natin sa video. Napakadami. Tapos magsasalita tayo. Tapos salita natin. Pambabatikos. Yung mga inutang, mga ginawa, mga ganyan. Dami mo na sinasabi. Mario, baka mamaya, dapat nga, ito, masubukan maging mayor. Sana kung wag na lang. Kasi alam natin mga ganyan, maraming mga sinasabi, maraming mga salita na salita. Pag nalukluk yan, naku po, Mario, walang gagawin yan. Walang gagawin yan. Ang gagawin lang niya siguro, pag naupo, iisipin niya, kukwentahin niya, kailangan talaga mabalik. Di ba? Wala. Tandaan niyo po yung mga mahilig magkukuda na mga politiko at mahilig magmaninilip ng kung ano-ano, wala po mararating yan. Tandaan niyo, mas maganda pa po, tandaan niyo na mag-focus kayo sa mga plataforma di gobyerno ninyo at mga sasabihin ninyo at yung mga dapat ang mga lahat ng inyong bibigkasin at sasabihin sa mga Manileño, mga gagawin ninyo at yung mga maganda, hindi puro pagbabatikos. Kasi kung puro pagbabatikos ang sasabihin natin, sanay na po ang mga Manileño dyan. At alam nila na kaya itong si SB, panayang banat na ngayon. Dati akala ko hindi bumabanat to eh. Akala ko mababayaan niya lang doon sa mga trolls niya eh. Di ba ngayon, dumagdagdag pa ng mga ilang mga vlogger. Naku po, Mario Joseph, marami pa po kami, marami pa po akong mga sasabihin at nababantayan, susubaybayan natin yung SB na kung saan yung kaya niyang mag-mood dito sa Manileño. Itong ibang mga Manileño naman, hindi naman natin na masisi kung bakit sila nagsusumiksik dyan. Dahil siyempre, mga ayuda. Di ba? Mga ayuda, pero marami na rin tayo nakausap na hindi, sayang din yung bigas eh. Di ba? Ganun na naman yung iba yung sinasabi nila. Pero yung sabihin mo tao, lahat ng tao suportado siya. Malabo pa po sa sabaw ng pusit. Tandaan niyo po yan. Kaya dapat ang ginagawa natin ngayon, gandahan natin yung pakikitungo sa mga Manileño. Kasi pagka meron tayong negative na ginawa dyan at ininda ng Manileño yan, tandaan niyo po yan. Kahit barangay tanod, hindi kayo mananalo. Yan po ang tatandaan niyo. Yan yung pong gayahin yung mga style ng mga ilang kandidato. Di ba? Na simple lang, di ba? Simple lang. Di ba? Alam niyo si Isko, panatag na yan eh. Ano na yan eh, yung parang baga sa Lucky 9, good na. Di ba? Ayaw niya nang humirit, good na siya. Di ba? Kayo, kailangan niyo pang humirit, kailangan niyo pang magtrabaho. Hindi pa nga masyadong gumagalaw yan si Isko Moreno eh. Pag gumalaw yan ng tinding galawan yan eh, naku po, baka mamaya backstage tayo. Di ba? Ang katakutan dyan, itong mga incumbent, lalo na itong mga Asenso Manileño. Kasi tandaan ninyo, ang AIX, ang tupad, dadagsana naman yan. Next year, ang dami na yan. Di ba? Daming magbibigay na ng mga tupad yan. Yan po ang katatakutan natin, yung mga tupad-tupad na yan. Kasi yan talagang nakalaan yan pag eleksyon. Napakaraming nagbibigay niya, mga tupad, AIX, yung mga yan. Ako po, Mario, di ba Madam Senator Raimi? Tama po ako. Yung mga AIX na yan ganyan. Kaya marami pong mapapakinabangan ng mga Manileño. Sa ngayong papalapit na halalan kasi dagsa po
ang mga bigayan ng mga ayuda, di ba? Tayo po makikinabang niya, pero basta iboto natin ang talagang nararapat at yung mga nagpapaganda ng lungsod ng Maynila, hindi yung bababuyin ng lungsod ng Maynila. Di ba? Kaya kita-kits po tayo dahil ngayong panahon na to, tapos na po ang undas, umpisa na po to ng bakbakan sa politika dito sa lungsod ng Maynila. Kaya watch out and God bless.